Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ang sabi po rito ay Fundstrat's Tom Lee backs $280,000 Bitcoin price forecast despite volatility concerns. Ayan, ang Fundstrat yan, ni Tom Lee, Ginong Tom Lee, ay suportado po niya ang price prediction dito kay Bitcoin na aakyatin po niya ang mataas na presyong $280,000 kahit na nakakaranas po ng isang nakakabahalang volatility ang kalagayan ng buong crypto market or itong si Bitcoin. Kaya ayan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay financial contributors such as Tom Lee, Head of Research at Fundstrat Global Advisors, have recently taken to social media platforms to share optimistic projections. Ayan, ang mga financial contributors na tulad po ni Ginoong Tom Lee. Siya po ang Head of Research ng Fundstrat Global Advisors. Kaya hindi po siya basta-basta na isang tao lamang. At siya po ay kamakailan ay nagbahagi ng kanyang optimistikong projection sa mga social media platforms. At ayan, ang pinakabagong prediction ni Ginoong Tom Lee ay nagpapahiwatig po ng isang potensyal na pagtaas ni Bitcoin sa mga price levels na higit $200,000 na binabanggit ang mga pananaw mula sa market observer na micro to micro. Ayan, kasabay nito ay ang ilang mga analyst ay nag-aalok ng magkaibang pananaw na nagmumungkahi na ang mga growth cycles ni Bitcoin ay maaaring nakakaranas ng panahon kung saan ito ay bumababa or period of price decline. Analysts suggest growth potential. Ayan, ang analyst po na si Ginoong Tom Lee ay siya po ay nagmumungkahi na merong potensyal na paglago itong si Bitcoin. Ayan, si Tom Lee na kilala sa kanyang bullish na pananaw kay Bitcoin ay patuloy na nagpapahayag ng kumpiyansa sa hinaharap ng cryptocurrency na nag-highlight ng isang projected Bitcoin high or aakyatin daw ni Bitcoin ang pinakamataas na presyong $280,000 sa cycle na ito. At ayan, ito po yung aktual na tweet ni Ginoong Thomas Lee. Ayan, not drummer. Ayan, Bitcoin. My high target is $280,000 for Bitcoin. Ayan. Ayon po sa pagsusuri ng micro to micro, ang presyo ni Bitcoin ay maaaring umabot po sa antas na ito batay sa mga historical chart trends, partikular na kaugnay sa Fibonacci extensions. Bukod dito ay iminungkahi ng micro to macro na ang range na $148,000 hanggang $178,000 ay maaring magsilbing conservative target. Kung pag sinabi po natin conservative target, ay mataas po ang posibilidad na maaring ito ay magkatotoo. At ayan, inaasahan ng micro to macro ang outperformance ng Bitcoin sa kasalukuyang cycle na ito na hinihimok ng inaasahang rate cuts at pagtaas ng cyclical global liquidity. Ayon po yan kay Michael Howell ng Cross Border Capital at sinusuportahan din na po ng iba kabilang ang Fundstrat. Yan, binanggit niya na ang isang malakas na resistance level ay malapit po sa 0.768 ng Fibonacci extension. At ito ay maaari pa ring malampasan ni Bitcoin na may potential para sa isang makabuluhang gain kung si Bitcoin ay umabot po ng times 10 na pagtaas. Gayunpaman ay nagbabala siya na ang paghihintay para sa karagdagang pagdoble ay maaaring magdulot ng mga nalampas na pagkakataon na nagpapayo na laging may iba pang paraan upang makapag-hedge. Ayan, alam naman po natin siguro kung anong ibig sabihin ng hedging. Check na lamang po ninyo yung aking lumang mga videos tungkol dyan. Mga market cycles bring varied perspective. Ayan, yung mga market cycles daw ay nagdadala ng iba't ibang perspektibo. At
Ayan, habang ang ilang mga analyst ay nagpapahayag ng optimism, ang iba naman ay nananatiling maingat. Ayan, or sila po ay yung approach po nila ay yan, safe. Yan, nagsi-safety lamang po sila. Ngayon ay si Ginoong Peter Brandt ay siya po ay isang veteranong trader, ay nagbabala po siya ng ibang senaryo kung saan si Bitcoin ay maari pong papalapit sa isang panahon kung saan ay mas magiging mabagal ang kanyang paglago. Binanggit niya na ang mga nakaraang cycles ni Bitcoin ay nagpakita ng pagbaba sa kanyang growth momentum sa paglipas po ng panahon. At ayan, binigyan diin ni Ginoong Brandt na ang bawat kasunod na cycle ay nawalan ng humigit kumulang na 80% na lakas na yan or kanyang strength ayan, sa naunang cycle. Kaya ang pagbaba ng momentum na ito ay nagdudulot daw ng mga alalahanin or concern tungkol sa kakayahan ni Bitcoin na maabot ang mataas na all-time highs sa kasalukuyang cycle na ito. Bitcoin's volatility raises question. Ayan, ang pabago-bago na volatility or paggalaw ni Bitcoin ay nagdudulot daw po ito ng mga tanong. Kaya, ayan. Dagdag pa rito ay ang kamakailang datos ng market ay nagpapakita ito ng pagbago-bago o volatility na presyo ni Bitcoin at nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa open interest nito. Ayon sa datos mula kay CoinGlass ay humigit kumulang 2,000 Bitcoin or BTC sa open interest ang nabura sa isang kamakailang biglaang pagbaba na nagha-highlight ng kahinaan ng mga over-leveraged na positions. Ang pagbagsak na ito ay naglantad ng kahinaan ng market na ang rebound ay kulang sa momentum at ang mga trading volumes ay nananatiling mababa. Dahil dito ang mga trader ay naiwan upang tanungin kung itong si Bitcoin ay maaring muling makontrol o kung may karagdagang kawalang tatag yan na darating. Yan, or instability. Pag sinabi nating instability ay yan po, hindi po siya gaanong matatag at medyo hindi natin alam kung ano yung paparating. Kaya ayan po ang inilabas na pahayag ni Ginoong Tom Lee tungkol dito kay Bitcoin at maging yung ibang mga analyst. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon ito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.